Yeah, so hi everyone, we're gonna do another vlog. This vlog is about uh, a reminder, no? Pagpapaalala lang, no? Sa atin na don't forget na to respect our parents, 'di ba? Our lolo't and lola, our grandmas, 'di ba? Yan. So bakit ko 'to nasasabi? Kasi 'di ba nowadays maraming kabataan na nakakalimutan magrespeto sa ating magulang. Lalo na especially they forget to respect their for example, stepfather or stepmom, 'di ba? Yan. 'Yun. Kasi 'di ba usually pag naghiwalay yung magulang, if their parents were separated, sometimes their mom try to find another partner, 'di ba? Then they'll have their stepdad or stepmom. Yan. 'Yun. Pagka nakakahiwalay, minsan nagkakahiwalay ang kanilang magulang, minsan nagkakaroon sila ng stepmother or stepdad. Pero usually stepdad yung mahirap, no? Kasi kung yung bata galing dun sa nanay, yung stepdad usually yun yung inaasahan for the expenses, di ba? Yan. And sometimes, may bukat ng pusa. And sometimes, we tend to forget to respect yung nakakantanda sa atin o yung piniling partner sa inyo ng inyong mom, no? Yung piniling partner ng mom nyo, 'di ba? Yung stepdad nyo, na kailangan respetuhin nyo rin 'yan. Hindi porket nandiyan siya, siya na lang yung laging tawag doon yung laging magpapakumbaba sa inyo, 'di ba? Siya na lang yung laging magtitiis sa mga pagpaparinig nyo. Kasi sigurado yan, feeling nyo iba siya eh. Parang foreigner siya. Parang iba siya, hindi siya kadugo nyo. Para kaya kung tratuhin nyo is ganun na lang, no? Pero nire-remind ko kayo, I'm reminding you guys na to treat your stepdad, especially your stepdad or your stepmom, ng maayos, no, ng proper na na respect para sa kanila, no. Bakit ko to nasasabi? Sige, parang may balahibo ng pusa, marami kasi akong pusa. Bakit ko to nasasabi? Kasi sorry for that, kasi usually, pagka inutusan kayo, di ba, chores sa bahay, sabihin sa inyo, anak, son, can you throw the trash? Parang gano'n, tapon mo naman yung basura. Pero ikaw, ngungurab-ngurab ka pa, or magmumurmur ka pa, sasabihin mo, ba't ko gagawin yan? Hindi ko naman trabaho yan. Parang, why should I do that? It's not my work, or it's not, I shouldn't be the one who's doing that, parang gano'n. And besides, you're not my dad. Parang gano'n, 'di ba? Eh kumbaga ang bata ako nung niisip niya magsasalita pa ng bukod doon, di ka naman yung tatay ko, 'di ba? Hindi naman ikaw yung tatay ko. O, ganyan, no? Pero, yun nga, kaya ako sinasabi, respetuhin niyo yan, kahit stepdad nyo lang yan, kahit stepmom nyo lang yan. No, na tinanong ka, tapon mo na ba yung basura? Sa dami ng ginagawa nun, malamang siya na yung tumayong tatay nyo. So, siya yung nagtatrabaho para may income sa bahay, para may kainin kayo na mas maayos. Siya yung naghihirap, di ba? Tapos ganun mo lang sagutin. Tinanong ka lang sa basura, di ba? First and foremost. Secondly, minsan sisilip yan sa kwarto nyo, di ba? At hindi nakakatok yan. Kasi, minsan, ganun tendency, parang gusto niya makita kung anong ginagawa mo sa kwarto, tapos bubuksan na lang, tapos sisilip. Tapos sasabihin sa'yo na, anak, or they try to open the door, going to your room, no? They'll go to your room, try to open the door, and just pick or sisilip lang sa room mo, and then they would say na have you cleaned your room yet, or have you clean up your room, parang ganon. Tapos ikaw, tatanungin ka lang naman niya kung nalinis mo na ba yung kwarto mo, naglinis ka ba ng kwarto mo, kasi bilin ni mama mo maglinis ka ng kwarto mo, parang ganon. Tapos ikaw naman, sasagot ka, sabi mo, hell yeah, or something like, ano naman ang ginagawa ko yun, ako talaga naglinis kwarto ko kahit di pa sabihin ng mama ko, at wala ka naman pakialam doon dahil hindi naman ikaw ang tatay ko, parang gano'n, no? Pero sa bawat
salita na sinasabi mo na parang hindi naman ikaw ang tatay ko, parang gano'n. Isipin mo na lang, no, na masakit sa tao na yon yung sinasabi mo na hindi ikaw ang tatay ko, di ba? Unang-una sa lahat. Pero tatahimik lang yun, tas aalis na lang. Kasi usually yung mga stepdad or stepmom, ganun yan, tatahimik na lang, tas aalis na lang. Diba? Tapos sasabi mo pa, hindi ka man lang kumatok sa kwarto ko bago ako pumasok, mga ganon, no? So yun, niremind ko kasi ito, sinasabi talaga sa akin, no? So, maging marespeto po tayo sa ating elderly, no? And wag po nating basusin sila, no, pag may tinatanong sa iyo kasi sunod niyan, mayroon kang itatanong sa kanya or sasabihin sa kanya like or lalapit ka sa kanya, 'di ba? Halimbawa, nasa kwarto mo ikaw. Tapos tatakbo ka, pupunta ka sa sala kung nasaan siya, 'di ba? Or nasa computer siya or nasa iPad niya siya. Tapos tatanungin mo siya na may nakita akong may papakita ka sa kanya sa cellphone mo na, taka lang, babayin ako sa ko, sa ilong ko eh. Yan. Lalapitan mo siya, sasabihin mo sa kanya na, may nakita akong napakagandang sapatos, no, Jordan na sapatos, or pinakamagandang cellphone na bagong labas, sabihin natin, no, na matibay, or anything like a bag na napakaganda na parang hindi pwedeng wala ka kasi yung mga kasama ko sa school meron sila mga yung best friend ko meron na, ako na lang yung wala, parang ganun, parang gusto niyo lahat kayo meron, di ba? Minsan pag ganun may yung grupo, yung buong nyo meron nun, no, parang gusto mo hindi ka mahuhuli, parang dapat you also have that kind of stuff, parang ganun, lalapit ka ngayon sa kanya, di ba? Tapos, paano ko sagutin kanya, no? Magkano? Parang ganun. Sabi mo, kuya, kasi minsan kuya lang tawag mo, hindi nga daddy, kasi step nga lang, di ba? Or tito lang eh. Sabi mo, tito, may nakita akong ganito. Sobrang gusto ko tong sapatos na to, sobrang gusto tong Jordan na to, or tong bag na to, o tong cellphone na to, na lahat na lang ng kaklase ko meron, ako na lang yung wala, parang ganon. Hindi pwedeng wala ako, parang ganon. Tapos lalapit ka sa kanya. Ano in-expect mo sagot niya? Malamang sasagot niya sa'yo, ha? Magkano ba yan? Tatanungin ka niya. Sabihin mo yung price is 20,000, halimbawa. 20,000. Tapos sabi niya, ganon. O sige, ano mo na sa tatay mo. Di ba? Paano kung sabihin niya sa'yo, sige, sabi mo na sa tatay mo. Baka masyak ka, mapanganga ka na lang, ha? Bakit sa tatay ko sasabihin, ikaw yung tatay ko dito? Baka ganun ang iniisip mo, kaya sa kanya ka nagsasabi, sa stepdad mo. Pero unknowingly, lahat pala nung ginagawa mong pagdi-disrespect, 'di ba? Yung simpleng pagtatapon lang ng basura, yung paglilinis lang ng kwarto mo, yung pagsusundo lang sa kapatid mo na pinapagawa ng tatay mo, o yung pagbabantay muna sa niluluto niya habang may ginagawa pa siyang iba. 'Di ba? Yung mga simpleng ganun lang eh. Na hindi mo na siya nire-respeto. Tapos ngayon na ikaw yung may kailangan, ikaw yung may gustong pabiling sapatos na maganda, o bagong cellphone, o bagong bag, no? Kahit ano pa man yan, tapos ina-expect mo na bilhin niya sa'yo yung gamit na yon. Well, all throughout nung magkasama kayo, puro na lang for disrespect yung ginagawa mo, puro na lang di mo siya nire-respeto. Para ako ibalik niya sa'yo ng ganon, di ba? Sabi niya, hindi, sige sabihin mo sa tatay mo, kasi di ba, hindi naman akong tatay mo, lagi mo sinasabi hindi akong tatay mo, tapos laging pinamumukha mo sa akin na hindi ako ang tatay mo. Ba't ngayon pag may bibili ka, ako nilalapitan mo, akong pinupuntahan mo, ako hihingan mo, parang gano'n. Diba? Kaya pinaalalahanan ko kayo na maging respectful po kayo sa mga elderly nyo, 'di ba? Sa ating mga nakakantanda. Kasi minsan po may pangangailangan tayo na hindi naman natin kayang bilhin o kayang makuha, no? Nang walang tulong nung mas nakakatanda sa atin, 'di ba? Kaya minsan huwag po natin silang bastusin, no? Kasi darating yung time na kailangan mo talaga sila. Dahil sila yung nagtatrabaho, sila yung may pera. Ikaw, estudyante ka lang eh. Student ka lang, estudyante ka lang. Wala ka pang income, wala ka pang kita. Tapos napakabastos mo pa. Ayan. Forgive me for my word, pero kailangan ko na talagang sabihin. Napakabastos mo pa. Wala ka pang pagpapahalaga sa tao, 'di ba? Nilulutuan ka ng ulam 'yan araw-araw.
o hinahatid ka sa school o inaasikaso kayo, 'di ba? Minamahal niya rin yung nanay mo o tatay mo. Kumbaga lahat na lang ginagawa niya para mapabuti yung pagsasama niyo. Pero ikaw, wala kang pakialam kasi napaka-disrespectful mo. Dahil feeling mo, estranghero siya na dumating sa buhay mo. Na bigla na lang ipinasok ng nanay mo sa tahanan nyo. 'Di ba? Ganun. So, kung hindi mo natutunan yung tamang asal, ngayon yung time, no? Kaya ngayon sinasabi ko sa'yo kasi ayoko mangyari na baka may dalin si mami mo o si daddy mo na bagong mami or bagong daddy tapos ang ugali mo ay ganyan pala, 'di ba? Napaka pangit tingnan tsaka sa pagsasama ng tahanan nyo hindi ganun ka walang peace of mind. Kumbaga napaka-bastos mo, 'di ba? Napaka-arrogante mo, napaka-disrespectful mo sa kanila. Kahit sino man sila, nanay mo man o tatay mo o yung kinakasama ngayon ng magulang mo. Maging magalang po tayo sa kanila, okay? Yan, reminder lang to ha. Kasi sobrang sinasabi sa akin ni Papa G na to remind you guys na maging magalang po tayo. Kahit hindi yan yung totoong tatay mo, kahit hindi yan totoong nanay mo, maging respectful po tayo sa kanila. Okay? Yun lang. Till our next video yan, medyo okay pa rin yung boses ko. Unlike doon sa isa kong video, talaga nauubo pa ako. So yun, sige, I hope nakatulong tong video natin ngayon sa inyo. And pag may mga prayer inquiry kayo or may gusto kayong prayer request, ayan, kung may prayer request kayo na gusto nyo ipagdasal natin, we're more than willing to help you out guys. Pwede kayo mag-comment dyan. Lagay niyo yung pangalan ng tao, gusto niyo pag-pray, anong sakit niya. Pagpe-pray po natin siya at paging sa ating church po, sa aming simbahan, pagdadasal din po natin sila, no? And aside from that, kung merong naghahanap pala ng mga Bible, bulk orders ng Bible, yung gustong mamahagi ng mga Biblia, we're also catering to that, Tagalog Bible man yan, or English, or kahit anong version. Meron din tayo, we're more than willing to help you guys para hindi na kayo mag-attend nung seminar kasi yung mga pastor namin nag-attend na sila nung seminar and makukuha nyo yung Bible at pwede nyo na ipamahagi sa mga taong gusto nyo pagbigyan ng Bible. Yan. Pero may orientation pa rin po, parang magkakaroon kayo na parang orientation before we distribute yung Bible sa inyo. Siyempre, salita ng Panginoon yan, mahal natin yan, pinag-ingatan natin, no? We want to make sure na napupunta sa tamang tao at tamang kamay ng tao na pamamahagian din po, no? Bukod doon, we're also accepting ng mga donations if you want to donate dito sa ministry natin na to, para makabili tayo ng mga gadget na kailangan natin, no? And also sa church namin, we're also accepting donations yan, para doon sa mga equipment na kailangan sa simbahan kasi medyo nagloloko na yung screen or may mga kailangan kaming palitan, ayusin sa sa choir, yung mga kailangan nilang instruments, yan. Any donations na matutulong nyo, kahit maliit lang po yan pag pinagsama-sama natin, malaking bagay na po at malaki na po maitutulong yan sa ating simbahan, sa ating mga manggagawa sa Panginoon. Yan. And what else? Yun. Yung GCash account pala namin, we're also accepting donations na through our GCash. Yan, by the way, sa mga pasyente natin, no, yun, yung mga gusto pong tumulong sa mga patients natin na charity patients, may mga pasyente po tayo na mga about 4 or 5 stroke patients yun, tapos walang mga income, no, kasi stroke patient na nga, kahit yung asawa nila may matatanda na, may edad na, kasing wala sa buhay, hirap po, no, we're asking for any kind or help sa ating mga pasyente na mga stroke, may cancer, may problem sa kidney, merong nagda-dialysis, ang dami po, iba-iba. So, kung ano pong maitutulong nyo, hindi ko po sila binivideo kasi iniisip ko yung protection nila, no. Pero minsan naisip ko na parang kaya i-video ko na para makahindikom ng funds para sa mga pasyente. Pero hindi po. So, in any way, kung may gusto pong magbigay ng donations para sa ating pasyente, sa ating simbahan,
sa ating ministry na ito. We're accepting it, no, para makatulong po sa ating mga pinapakain ng mga bata, kabataan na tinutulungan natin at sa church. Yun. So we have our GCash number na you can donate sa ating GCash po. The number is 0920-234-2275. Yan. 09920234-2275. Yan. And lagay ko rin po sa description yung GCash number for any kind of donation na gusto niyo pong ipadala, no? Or gusto niyo i-share sa ating ministry or sa ating simbahan or sa ating mga pasyente. Yan po. And ano pa ba? Yun lang. So, yun. Comment po kayo down below para sa prayer request nyo po. Yan. Wala naman pong bayad yung prayer request. Pwede po kayo magpadasal. We can pray for you guys. Tapos, papapray din po natin tayo sa ating simbahan po. Yan. Kasi pwede po tayo doon mag-request ng prayer. No? Yun lang. So, bukod doon, probably pray tayo para sa healing naman ninyo, no? So Heavenly Father, we come to you today. We're seeking healing and restoration for the sick and weary. Remove their pains and grant them healing miracles with your mighty hands. Help them to know that you don't give trials we cannot face because we never face them alone. Through the power of your name, I destroy, cast down, shattered any stronghold that is keeping them from living complete freedom and victory in you. Calm their timid hearts and bring rest to the weary places. Sundan niyo po ko, Ama. Humihingi po ko ng tawad sa lahat ng kasalanan ko. Hindi ko na po uulitin. Pumasok po kayo sa aking puso. Gagawin ko kayong Panginoon at tagapagligtas. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you guys and I hope you're doing well right now. Bye!